What's up guys? Welcome back sa ating channel, BMO Gamer. Okay, for today's video, ulit tayo, 3v3. Pero sa ngayon, iyan natin sa mga bago pa lang na hindi pa nakakapag 3v3, sa mga bago pa lang na hindi pa nakakapaglaro dito. Para alam natin kung ano yung paano laruin itong 3v3. Pero panoorin muna natin itong ating first game. Kasi ang 3v3, meron lang tayong 5 times na pwedeng maglaro dito. May makukuha tayong score o may makukuha tayong credit. Pero pwede ka naman maglaro dito ng hanggang 6 o kung hanggang ilan gusto mo. Kaya lang, wala ka na makukuhang credit sa mga susunod na pang-6, pang-7, pang-8 na game mo. Wala ka na makukuhang credit. Kasi 5 times lang pwede mag-try dito para makakuha ka ng credit. Win or lose, meron ka makukuha ng credit. Pag natalo kayo dito, meron kang 50 credit. 50 o 10, hindi ko o 10 points tapos meron kang 10 credit, 50 credit tapos 10 points na para sa XP. Kasi lume-level up yung ating dito, yung naka-badge. Meron tayong badge dito. So ako nasa gold badge na ako kasi lagi ako pumapasok dito. Pero nung naobserbahan ko dito, nung naka 5 game na ako, wala na ako, kahit manalo yung team namin. Kasi 3v3 to, tatluhan to, may kakampi ka dito na taga-ibang server. Pag nanalo kayo, meron kayong points. At saka may para sa XP nung badge natin para magkaroon ng star yung badge natin. Pero kapag naka-5 laro ka na, yung susunod na pang-6 mo na laro, wala ka nang makukuha points. 0 na siya. Baga parang dilibangin mo na lang sarili mo maglaro. O papracticein mo yung sarili mo sa battle. Pero wala ka nang makukuha credit at saka yung points para sa badge mo. Kaya hanggang 5 lang. Hanggat maaari 5 lang. Para hindi mabala yung pagpapalevel mo. Tsaka yung pagkahunt mo. Maka-5 ka lang, okay na yon. Maka-5 laro ka lang dito. So ganun ang laro dito sa 3v3. 5 times lang. Pero obserbahan ninyo itong laro na nangyayari dito ngayon. Mamaya papaliwanag ko yung mga paano siya naglalaro. Kasi merong ibang player dito, pagpasok dito sa loob, ang ginagawa lang nila is katay lang sila ng katay ng mga player, ng kalaban. Although may score naman kasi to, nasa red flag kami. Kung nakikita ninyo, lamang yung lamang kami dito sa sa score na to. Ay hindi, lamang ang kalaban yung blue. Tapos pwede kang sumurrender dito pagka naramdaman mo na medyo malakas yung kalaban. Pwede kang sumurrender na lang dito para maka-proceed ka na sa another game. Kasi matalo naman kayo dito, meron kayong reward. So ayan, yung nangyayari dito medyo magulo, di ba? Kasi walang teamwork yung aming team. Kaya malamang sa talo kami. Kaya nag-surrender na lang ako, pero yung isang kasama namin di pa sumusurrender eh. Kaya ayan, surrender na rin siya. Ayun, natapos na. Nakikita ninyo yung nasa may kanan na sumabog na yung tower namin, kaya natalo kami. So ayan, nakatanggap tayo ng points kahit talo. Tapos meron pa tayong medallion na nakuha. Mukhang mataas itong medallion na to. Check natin yung medallion. Check muna, pakita ko sa inyo yung kung nasaan yung ating medallion. Saan na ba yun? Maliit lang yun eh. Recycle muna natin to para mabawasan yung ating basura. Ay, mali. Isa pa. Ulit. Yan. Recycle muna natin para mabawasan yung basura natin. Ayun, yung medallion, nakita ko. Meron pala akong 2 medallion dito. Pero meron akong suot dito. Ayan, ano ba to? Mas mataas yung suot ko eh.
hanapin yung isa. Pasok muna tayo dito. Sa mamaya natin papakita sa inyo yung mga makukuha natin. Ayan. Sa pagpasok ninyo, ayan, ano yun, naghahanap kasi yung server ng ano, ng kamatch nyo. Tapos pag-start dito, may counting yan. Hindi yan basta-basta start. Hindi ka makakalabas dyan. Ayan, pwede ka na lumabas kapag tapos na yung time. Ang unang-unang mong gagawin dyan, yan, maghanap ka muna ng mga defense, meron ka ng ano, yung mga damuhan na yan, pwede ka magtago dyan. Yan ang ginagawa ng mga BK para pang ambush. Kasi pag nasa loob ka ng ano, ng damuhan na yon, hindi ka nila makikita. Hanggat hindi ka umaatak, hanggat hindi ka, ayan, meron yung life, pagka nabawasan ka, kukunin mo lang yun, yung life na yun. Habang nakatago ka dyan sa damuhan na yan, hindi ka basta-basta nila makikita unless gumalaw ka, tumatake ka, ayan, may depth. Ayan, ginagawa ko dyan, nagtatago ako dyan. Hindi ka nila makikita dyan. Ayan, pag may lumabas, saka ka palang umatake. Yun, tinan mo, nakita natin yung ano, napatay natin yung wizard. Tapos yan, pagka nabawasan ng buhay mo, yung kulay green na yon, yun yung ano, yung para sa, tapos nakikita ninyo yung dragon na yon, yun yung isa sa mga hinahanap yon, na kailangan patayin agad yun. Kung halimbawa kayo yung nakakuha nun, sundan nyo yung dragon na yon, para kasi papunta yun doon sa gate ng kalaban, papunta yun sa gate ng kalaban. Pero kasi hinayaan lang muna namin tong ano yung dragon na umatake doon sa gate nila. Tapos kasi lumilitaw yung ano yung mga kalaban, kasi gusto nilang patayin yung dragon na yun. Kaya lang ginagawa namin, pinapatay namin sila. Uy, namatay ako sa lason. Namatay ako sa lason. Hindi ako naghahanap kasi ako ng life, yung green, para ma-restore yung, kasi wala tong ano, hindi aangat ang buhay mo dito. Walang ano dito, hindi gagana yung healing potion dito. Yan, kailangan dito yung may teamwork kayo. Alam mo, pagka umaatake yung kapwa mo kasama na BK, tapos lumalabas sa kapwa niya BK, tulungan nyo siya para mapaano na, ayan, victory na kami kasi siguro sumuko na sila. So ganun laruin yung laro na to. So pagkatapos ng isang game na to, nag-victory na kayo, meron kayo matatanggap. Ayan, nakakuha tayo ng ano, credit at saka yung evil shard. Yung evil shard na yung ginagawa yun, iniipon yun para makagawa ka ng ano. Tapos sali ka na lang ulit. Yan, sali ka na lang ulit. Iniipon yung evil shard na yun para makagawa ka ng weapon pang PvP. So start na uli yung ating game. So ganun lang ang gagawin natin. Puprotektahan natin yung nasa kanan na to, yung tower na yan. Puprotektahan nyo yan. Na kailangan hindi yan mabasag nila. Yan, yung mga basta pag-start ng game, maghanap ka kagad ng mga ano. Ay, nakita nyo na, hindi natin nakita yung BK, di ba? Meron pala nakatago doon. Kasi nakatago na sila sa damuhan. Ganun ang mga ginagawa ng mga BK. Pag BK ka, tago ka lang doon sa damuhan na yun. Tapos yung kulay green na yun, nakikita ninyo, yun. Kailangan makuha mo yun para ikaw para mag-restore yung life mo. Ang style dyan, guys, ano, kailangan pagka may nakikita kang inaatake yung kakampi mo, atakihin mo rin yun para mamatay agad yung ano, yung inaatake ng kakampi mo. Pero pwede ka rin naman maghanap ng mga ano dyan, ng mga defense mo. Ayan, restore life naman tayo. Ayun, nakuha nila yung ano, nakuha na naman namin ng team namin yung ano, yung dragon. Kasi sa mga hinahanap, ano yun basta yung mga lumilitaw, kunin mo lang ng kunin. Pag na-chepuhan mo yung dragon doon, sa kanila pupunta yun. Yung dragon na yun, didiretso yun doon sa kanilang tower para sirain yung tower. Pero may gate pa yun, kaya uunahin niyang sirain doon yung gate. Dapat sinusundan din ninyo yun Kaya lang, medyo ano kasi yung life ko. Ayan, naghanap muna ako ng life. So bahala na yung kalaban na patayin nila yung dragon kasi magiging kakampi natin yun. Pero pag sila ang nakahanap ng dragon na yun, yung dragon na yun, sila naman ang lulusob dun sa gate ninyo. Tinantanan nyo yung ano, nagtutulungan namin yung EL. Yan pa ano ang minsan kasi lugi yung ano ko, yung wizard ko kasi yung minsan nakakatapat namin dito, may mga SD. Ako wala pa akong SD, hindi pa ako nakahanap ng SD. Kaya medyo hindi kaya ng harapan yung wizard ko. Pero ayan, ginagawa ko, nagtatago lang ako sa damuhan. Hanggat hindi ka gumagalaw dyan, guys, hindi ka nila makikita. Tapos yan,
Ganun ginagawa ng iba. Lalo na yung mga BK nang a-ambush yan. Kaya ingat ka din sa mga damo-damo pag medyo mahina ang defense mo. Nagano sila dyan, nagpatago sila dyan. Mga BK. Kaya meron na tayo, naka-monster kill na tayo. Double kill. Kaya kasi may mga ano tayo parang sa ML. Meron mga double kill, meron monster kill, may triple kill. Kaya pag namatay ka naman may bilang na pagka yung ilang beses ka nang namatay, tumataas yung count ng nung restoration mo. Nung respawn mo, tumataas yung count. Ang lakas maka-stun ng nung kabayo nung DM. Kaya nakakain tayo. Kaya nakuha na naman natin yung nakuha na naman namin yung dragon. So didiretso yung dragon na yan doon sa doon sa gate nila. Sa gate ng kalaban. So nasa red flag tayo, red team. So kailangan punta ulit tayo doon para kailangan kasi dito guys pag may nakita kang green tapos full pa yung life mo, wag mo nang kunin. Wag mo nang kunin kasi sayang lang. Ipaubaya mo na lang yung sa kakapil. Kasi kailangan dito sila kooperasyon ng teammate mo. Wag masyadong bakaw sa sa mga life. Full ka pa naman. Huwag mo nang kukunin yun. Paubaya mo sa ka-teammate mo. Pero kung malapit yung kalaban doon, pilitin mo makuha yun para di makuha ng kalaban. Life restoration. Ayan. Abang-abang lang kami dyan sa may bukana nila. Ayun yung summoner nagtatago siya. Nagtatago lang din tayo. Ayan. Nadali natin yung summoner. BL naman. Ayan. Double kill na. Triple kill na. Ayan. Triple kill na. So ganyan lang laruin yan. Ayan, tapable na. O yung victory na. Kasi siguro pwede silang, kung hindi naman kasi pwede ka dalawang way kasi pwedeng manalo dyan. Mag-surrender sila or masira nyo yung tower nila. So ayan, nakakatanggap na naman tayo nakakuha na naman tayo ng bagong Ayan. Medyo mababa nga lang siya doon sa nauna kung may naka-equip ako dito, mas magandang option, mas mataas, 15 yung attack niya. 15 yung attack niya, ito medyo mababa. So, sali ulit tayo. Meron pa tayo dito natitirang ilan pa, dalawa pa yata ito. Medyo maliit kasi yung sulat Mga dalawang sali pa. Mga dalawang laban pa. Kasi guys, hanggang 5 lang to. Hanggang 5 lang yung battle dito. Tapos pagka yan, hintayin mo lang matapos yung count. Ayan. Kasi meron siyang parang ready. Ayan. Kukolekta muna tayo ng attack. Ayan. Style, kailangan dito talaga diskarte guys. Ayan. Kaya pagka ngayon, 2 BK, mahirap. Medyo mahirap kalaban yan, 2 BK. Mahina-hina ang depensa ng wizard. Kaya layo-layo lang muna tayo. At paubayan natin dito sa mga kasama natin. Pero kapag lumalaban yung kasama natin, ang gawin mo, backupan mo kaagad. Lalo na kung long range ka, backupan mo kaagad yung mga kasama mo. Kaya naka first blood tayo. Double kill. Ay, malakas yung malakas yung kasama natin. Pero dito random kasi to. Minsan may makakatapat kayo talaga ng malalakas talaga. Kaya tiyaga lang talaga sa sali lang kayo ng sali, makakatsyempo rin kayo ng mga kalaban na kayang-kaya ninyo. Pero may mas madalas ang makakatapat ninyo talaga mga may SD na medyo malalakas talaga. Meron nga ako nakatapat dito, BL na siguro charisma type siya kasi malakas niya. Kaya tinan ni yung dragon na kakampi namin. Sinisira niya yung gate ng kalaban. So isa yan sa mga dapat nyong hinahanap, yung dragon na yan. Triple kill na naman. Yan sa mga dapat na hinahanap ninyo. Yan, basta kaya minsan gala ka rin ng gala. Kaya nakakuha tayo ng life kasi medyo bawas na yung life natin. Malakas yung buff nung elf. Kaya medyo tumagal tayo sa laban. Ayun, di tayo kaya i-one hit ng BK. Dahil malakas yung buff nung
Ayan, patay. Na-stab. Malakas yung buff nung kakampi nating elf. Ganun lang kasi laruin to guys. Kailangan ninyo ng kooperasyon ng isa't isa. Kasi tatlo kayo dito magkakakampi. Yung ibang naglalaro kasing player dito, akala nila kapatay ka lang ng papatay ng Hindi. May kahit mataas yung score ninyo sa kill, kung masisira naman yung gate ninyo na mas maaga, talo pa rin kayo. Kaya kailangan protektahan din ninyo yung yung gate. Yung gate kailangan protektahan ninyo. Kaya pag may dragon na papunta sa gate ninyo, unahin ninyo yun. Kaya lang ingat kayo kasi habang pinapatay ninyo yung dragon na papalapit sa gate ninyo, aatakihin naman kayo ng mga kalaban. So ayan na, nag-aabang na lang tayo dahil napatay. Ayan na, nakakuha na naman tayo ng dragon. Nakakuha na naman yung dragon, nakuha yung... Kaya papunta yan ngayon dun sa gate nila para sirain yung gate nila. Yan, yung kagandahan naman sa wizard kasi pagka BK ang kalaban, madali siya natatakasan. Madali niya natatakasan ng BK. Tsaka natin nyo, nakita nyo yung ginawa ng BK. Puno yung life niya, kaya hindi niya kinuha yung kulay green na yon. Ipinaubaya niya sa akin. So ganun dapat gagawin ninyo guys. Kapag puno yung life ninyo, huwag nyo nang kunin yung life. Ipaubaya nyo na yan sa mga kampi ninyo para ma-restore yung life ng kakampi ninyo. Kasi kailangan nyo rin talaga yung teamwork dito. Kasi pagka babakawin mo lahat ng mga mapupulot dyan sa paligid, uubusan mo yung mga kasama mo. Paano kayo mananalo kung mahina defense nila, mahina attack nila, o critical na yung life nila tapos kinukuha mo pa yung life. So walang walang cooperation yun. Walang teamwork yun. Tulad yan, ganyan. Huwag na natin kunin yan kasi paubayan na natin yan sa kasi kaka-restore lang ng life natin. Ay, ito, okay lang yan, mag-collecta ka ng marami yan. So ayan, panalo na naman tayo guys. So ganun lang laruin itong 3v3. Sa mga bago pa lang na maglalaro pa lang nito, ang alam ko ito ay required sa mga 300 level. So nakakuha na naman tayo ng Evil Shard. Nag-iipon tayo ng Evil Shard at saka ng credits. Yung credits na yon guys, ginagamit yun pang craft ng Glorious Set. So nakapag-craft na ako ng helm ng Glorious Set. Siguro sa susunod na vlog natin, yun yung gagawin natin. Nag-iipon lang tayo ng credits para makapag-craft tayo ng Glorious Set. Ayan, may mga nakatago sa damuhan, no? Kita nyo, hindi sila basta-basta nakikita hanggat hindi sila umaatake o hindi sila gumagalaw. Hindi nyo siya makikita sa damuhan. Kaya pag BK ka, ang trabaho mo, mang-ambush. Magtago ka doon sa may damuhan pag BK ka. Lalo na kung malakas ang damage mo. Tapos BK ka, nakatago ka lang sa may damuhan. Pag merong mapalapit sa iyo na sa range mo, pwede mo na siyang takihin agad. Kasi pag umatake ka, bigla ka nila makikita. Ayan, habang nakatago tayo dyan sa damuhan na yan, hindi tayo nila makikita. Ayan, nakakuha na naman tayo ng dragon. Susundan natin yung dragon na yan para kaya lang, nasa paligid lang yung mga kalaban. Kasi ang tatrabahuhin ng mga kalaban natin, yung dragon, tatrabahuhin nila yan na mapatay nila yan. Kasi hanggat din nila napapatay yung dragon na yun, didiretso yan dun sa gate nila para sirain yung gate nila hanggang sa makapasok sa loob at sirain naman yung kanilang tower. Abangan nyo guys yung susunod na vlog natin na kapag nakaipon na ako ng credit, papakita ko sa inyo kung paano mag-craft ng madali lang naman mag-craft ng Glorious Set. Yung mga set na set armor na armor, helm, gloves, sa credit lang yan ang kailangan mong ipunin para makabuo ka ng Glorious Set. Pero yung weapon at saka yung shield, kailangan doon ay yung Evil Shard na dito rin nakukuha. Di tayo umabot dun sa life, oh. Ang lakas ng DL. Pagka sumipa yung kabayo ng DL, hindi makagalaw agad yung kumaga parang nai-stun yung wizard ko. Hindi siya makagalaw.
Kaya hindi makapag-teleport pag nasisipa ng kabayo. Yan. Lugi lang kayo talaga dito kapag ang kalaban nyo may, may SD tapos ikaw wala. Kasi under quest pa yung aking SD. Hindi ko pa nakukuha yung essence of Guardian Essence. Hindi ko pa nakukuha. So pag nakuha ko na yun, magkakaroon ako ng SD. Ayan, ang lakas ng BK oh. Ayan, nakita nyo yung sipa ng kabayo. Nakaka-stun siya. Ayun. Nakita nyo yan, sinisira na nila yung gate namin. Yan, sinisira na ng gate namin. Kahit wala pa yung dragon, pwede mo nang sirain yung ayan, papalapit pa yung dragon. Ang gawin ninyo dyan, kapag may nakuha kayong dragon, tago ka dun sa likod ng dragon. Ayun, nandun sila sa likod ng dragon. Wala, mapapasok na yan. Tinitira na nila yung aming tower. Ayun na, wala na, basag na yung aming tower. Ayun na, nakita ninyo, nabasag na yung aming tower. So, talo kami dito ngayon. So, nakailang laro na ba tayo? Hanggang 5 lang kasi. So, ayan, 0 na. Makakuha na naman tayo ng bagong medallion. So, mag-try muna tayo ng isa pa ulit. Kasi, papakita ko sa inyo. Kasi wala na tayo, naubos na natin yung natin, yung mga try natin. Kita mo, kahit pang-6 na laro na to, makakalaro ka pa rin. Kaya lang, huwag kang umasa na may makukuha ka pang credit at saka points. Wala na. 0 na talaga makukuha mo ditong credit at saka yung points. So, ito is for enjoyment na lang kung gusto mo pang lumaban ng lumaban. Para ma-practice din yung mo, yung PvP skill mo. Yung paglaban mo sa kapwa player sa PvP, mapapractice ka sa PvP dito eh. Kaya lang sayang yung oras mo, imbis na nakakapag-level ka na tsaka nakakapag-hunt ka. So ayan, may bigay na naman. So ayan, patay yung ayan, patay tayo dyan. Tsaka minsan nalilito yung yung wizard ko anong unang titirahin. Kaya minsan kiniklik ko yung player kung ano yung talagang specific na titirahin ko eh. Kasi minsan titirahin mo yung BK, iba ang titirahin niya. Parang kasi kung ano yung nagiging random yung attack eh. Kasi pagka yung may tinitira yung kakampi mo, tirahin mo rin siya para mabilis niya mapatay, para mabawasan sila kaagad. Kasi pag nabawasan sila kaagad, tulad nito, namatay ako, may cooldown siya na kung ilang segundo. So, ilang segundo, ang mangyayari niyan, 3 laban sa 2 kasi nasa ka pa eh. Nasa process ka pa ng respawn. Kaya pwede silang maka-triple kill o maka-double kill. Ganun. So, yung victory na naman tayo. Siguro sumuko na yung kalaban. So, kasi pwede silang sumuko, mag-surrender, at saka pwede silang pwedeng masira. So, 2 way para kayo ay manalo. So, nakita nyo 0 na. So, huwag na tayong sumali. Sayang lang kasi yung magpapa-level na lang tayo. So, silipin muna natin yung yung ating mga nakuha. Yung mga nakukuha sa AV3. Ayun yung yung kanina na meron akong equip na Heart of Glory. Saan yung Heart of Glory? Ayun. Ano pa to? Ay, mapindot. Yan, yung Heart of Glory. So, makikita ninyo dito, guys, yung mas mataas yung option nung naka-equip sa akin kaysa dun sa napulot natin. So, pag ito, i-recycle mo, magiging lang siya, magiging bound coin lang siya. Hindi ko lang alam kung ilan to. Kasi, yung mga medallion, 100 bound coin lang yun. Pag i-recycle mo, yung mga bound coin.
So yun lang guys, sana nagustuhan ninyo yung video natin. Para sa susunod na video, kung gusto niyo makapanood pa ng mga another video ko, click nyo lang yung notification bell, subscribe nyo po yung ating channel. At maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.